Mga kapuso, ayan po ay live nakuha sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City at nakikita po natin ang eroplano na lulan si Mary Jane Veloso. Kanina pong 5:50 ng umaga nang lumapag sa NAIA Terminal 3 ang eroplanong lulan si Mary Jane Veloso, kasama pa po ang mga otoridad ng Pilipinas na sumundo sa kanya. Sa mga sandali pong ito ay hinihintay na po ang paglabas ni Mary Jane Veloso anumang sandali mula dyan sa eroplanong kanyang sinakyan mula sa Jakarta, Indonesia. No? Halos 15 taon na ipinagdasal ni Mary Jane Veloso na siya'y makabalik sa Pilipinas at ngayon na nga po nakita na natin ang katuparan ng kanyang kahilingan at mga panalangin, pati na rin po ng panalangin ng kanyang mga magulang dahil narito na po si Mary Jane Veloso sa Pilipinas. Sa mga kabubukas lang po, kaka-tune in lang po mga kapuso sa inyong mga telebisyon. Ayan na po, lumapag na nga po ang eroplanong lulan si Mary Jane Veloso. Siya po ay kinasuhan at nakulong ng halos 15 taon sa Indonesia dahil po sa pagdadala ng heroin. Pero sinasabi niya na wala siyang sala at nailagay lang sa kanyang bagahe yung heroin na yon. At sa punto pong ito, nariyan din po sa NAIA Terminal 3 si Joseph Morong kasama ang pamilya ni Mary Jane na naghihintay na po sa kanya. Joseph, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa kinalalagyan mo? Excited yung pamilya nitong si Mary Jane Veloso at nandito nga tayo sa Terminal 3 at nag-aabang din tayo doon sa pagdating nitong si Mary Jane at kasama natin ngayon yung family members, yung magulang, anak at saka yung mga kapatid nitong si Mary Jane galing sa Nueva Ecija. Kagabi sila dumating doon at this morning, pasado 3:30, tumulak tayo from Migrante International papunta dito sa Terminal 3. Nay, so sa kasalukuyan may tinitingnan silang video ng paglabas nitong si Mary Jane Veloso mula doon sa sinasakyan niyang eroplano. Nay, anong nararamdaman mo? Masaya po. At makikita ko na po yung anak at makakapiling ko na. Ayun yata siya. Joseph? Hindi pa, ayun po. Tay, ikaw anong mararamdaman? Ayan mga kapuso. Sobrang saya. Talagang gusto ko nang maakap yung aking anak. Okay. Maris, ang problema lang ay hindi pinayagan dito sa Terminal 3 itong pamilya na magkaroon ng pagkakataon sa VIP lounge na makadaw pang palad nila itong si Mary Jane. Ang kasunod na oportunidad ay doon na sa CIW, sa Correctional Institution for Women, sa Ayun na. Nakita na. At nakikita na rin nila ilang segundo, ilang minuto pa lang ang... Oo, totoo na. Andyan na po, andyan na. yung mga kapatid, anong mararamdaman? Sobrang saya po. Sobra. Ano na? Totoo na to? Opo, sobrang saya po. Okay. Opo. Opo mo. Nanonood ka ba? Ito na, nandiyan nakabalapag na, ilang minuto na lang. Sabik na po kami pamilya. Ano no? Sabik na po kami. Nay, anong nararamdaman mo? Masaya po. Sabi ko hindi iyak pero parang naiyak yata ako. Konting Sasaya. minuto na lang tayo, ma'am. Konti na lang yan. Lalabas na. Basta masaya lang po ako dahil magkakapiling na namin yung anak namin. Hindi na ako malayo, maski halimbawa malapit na lang dadalawan namin, hindi na sasakyan na aeroplano. Pero sana naman po, ipagkalob na ng ating Pangulo yung clemency ni Mary Jane dahil sobra-sobra na pong tagal na nakakulong. Ma'am, dadaan sa tapat lang natin, medyo nakakordon tayo. Anong, baka, ano ba tumakita kaya natin dito yon? Kung dyan po dadaan, hindi. Maski sigawan man lang namin. Makita po namin. Okay. Siguro tayo ng lakas natin. So Maris, yun yung sitwasyon dito, nakakordon kami, tapos sa kabilang side lang, sa tapat lang namin, nandun yung dadaanan ni Mary Jane. So hindi natin alam kung magkakaroon ng pagkakataon na makita o marinig nitong si Mary Jane yung pagsigaw nitong pamilya nila pag dumaan na siya dito, kung dun idadaan, no? As per yung plano kanina. So, but anyway, so pinapanood nila, ma'am, Joseph, sa nasa loob NAIA na Terminal ng 3 airport. rin ang kasama nating si Emil Sumangil. Emil, nakita kita, no? Kasama mo si Mary Jane. Kumusta ang sitwasyon ngayon dyan? Hinahawakan niya yung kanyang bandang sikmura at parang may iniindang sakit.
Kaya yung doktor na mula dito sa Bureau of Corrections, particular sa Women's Correctional Facility, ay parang may pinag-uusapang gamot na pinainom. Mukhang hapong-hapo si Mary Jane kumpara sa pagkakataon na una ko siyang makita sa Jakarta kagabi na masayang-masaya. Iba ang kanyang ipinapakitang pinapamalas na itsura ngayon. Ano? Parang meron siyang iniindang sakit. Gayunman, ang binabanggit niya bago lumabas ng eroplano, ganun pa rin. Masayang-masaya at very excited. Dahil narito na sa Pilipinas, Ikalwe, kasama na niya, makakapiling at makikita na niya ang kanyang pamilya. So, Emil, kasabay mo si Mary Jane. Nakita kita kanina. Parang lumabas ka rin doon sa aeroplano at mukhang, ngayon ba ilang lang yung metro na distansya mo sa kanya? Maris, mawalang galang, pakiulit lamang please. Pakiulit. Oo. Kanina nakita kita eh. Katabi mo lang ba dyan si Mary Jane? Nakita kita sa video. Yes, oo. Actually, narito ako sa harapan lang niya. Oo. Hindi, si Jojo Fibral, yung ating cameraman, ang nasa harapan mismo. Katabi ko si Jojo. Pwede ba natin makausap si Mary Jane, Emil? Saglit lamang at bibigyan natin ng Baka pwedeng tempo lang. kahit saglit lang. Ayan, nakikita kita eh. Mary Jane, please. Mary Jane, good morning. Ano lang masasabi ko? Naku, mukhang... Oo, kasi nag-aabang na yung kanyang pamilya. Sabik na sabik. Emil, nakikita kita na mukhang pinipigilan ka, no? Pero... Parang masakit yung sikmura. Oo, yung sikmura niya. Ano yung iniinda niya? Yan ba yung kagabi pa? Yan, Marisa, ang kanyang nasambit, ano? Salamat sa effort, Masayang-masaya siya. At siya raw ay narito na sa ating bansa. Emil, yung iniinda ni Mary Jane na sakit sa sikmura, yan ba yung kagabi pa? Kasi di ba parang medyo naantala yung press con dahil meron siyang iniinda kagabi pa? Yes. Siya ay nahilo, pinagpahinga ng 30 minutes ng Bureau of Corrections bago sumalang sa press conference dahil ininda niya yung parang siyang naliyo o nahilo sa biyahe mula dito sa Women's Correctional Facility sa Jakarta patungo sa airport bago sumalang sa press conference. So, kasama mo siya sa aeroplano. Habang nakasakay doon, may nakita ba kayo na talagang masakit? Namimilipit pa rin siya sa sakit? Hindi naman, Maris. Kaya inilagay siya doon sa dulong-dulong bahagi sa hulihan ng aeroplano. At ang binabanggit naman ng Bureau of Corrections, nakatulog naman ng maayos, nakapagpahinga. Pero ngayon nga lamang, meron siyang ipinapakitang parang dinaraing na sakit, dito sa kanyang bandang sikmura. So, ididiretso siya ngayon. So, may pinainom na nagamot sa kanya, pero hindi na siya kailangan, halimbawa, patigilin muna, tapos i-check up, ganyan? Hindi naman. Teka, hinahanap ko lamang yung kanyang doktor ng Bureau of Corrections. Yes. Pero in the meantime, habang hinahanap mo, Emil, yung doktor, naglalakad kayo, no? Kasi nakaabang na dyan yung pamilya. Excited lang. Pero hindi ko kailangan uminom ng gamot or something. Ayan na pala yung doktor. Nabigyan na. Nabigyan na ng gamot kagabi. So mukhang ano ba yung sanhe? Nabigyan na raw siya ng gamot kagabi. Pero sabi ng Bureau of Corrections, hindi na kailangan pa inumin pa ngayon. Hindi na raw kailangan pa inumin pa. So kasama niya si Superintendent Sanidad, ang hepe ng Correctional Institution for Women. Gamot daw yun para saan, Emil? Para sa sikmura, no? Oo. Okay. Tatanungin ko lamang po. Alam na ba kung ano yung sakit niya? Ano ito? Sa sikmura po. Yung stomach upset, parang gano'n. Stomach upset. Okay, so, sa stomach upset. Alright. So, nasa immigration area na kami. Oo, Emil. Mukhang dadalhin sa merong VIP access ito. Nakaabang kasi yung pamilya niya dyan. Gusto ko lang malaman, kasama mo rin, ayan, si Attorney Miko Clavano. Sinasabi niya na, ano bang sinasabi niya? Magkakaroon ba ng pagkakataon kahit mayakap man lang yung pamilya bago pumunta sa Women's Correctional? PAW ba? Dito po sa Kalahon.
CAW po yung ano. Bibitiw na ako. Sorry. Narito na kami sa immigration. Bababa na sila. Merong isang team pa tayo, Maris. Pakitawag mo lang, nandiyan sa ibaba. Habol pa rin naman kami. Thank you. Salamat. Maraming salamat sa iyong ulat, Emil Sumangil. Ayan po, sa mga kakatune in lang po, mga kapuso. Dumating na nga po si Mary Jane Veloso sa NAIA Terminal 3, 5:50 ng umaga. At sinabi po sa atin ni Emil sa kanyang ulat, at nakausap din po niya yung doktor, na may iniinda pong sakit sa sikmura itong si Mary Jane Veloso. Ang sinasabi po ay mula kagabi pa lang, medyo nahilo na siya, medyo hindi na maganda yung kanyang pakiramdam, kaya naantala ng 30 minutes. Pinagpahinga muna siya bago magsagawa ng press conference doon sa Jakarta, Indonesia, bago lumipad yung kanyang eroplano pabalik dito sa Pilipinas. At pagdating naman dito, or habang nasa eroplano, siya po naman ay nakatulog sa kanilang biyahe, pero pagdating ay iniinda pa rin niya itong sakit sa sikmura at mukhang ayon sa kanyang doktor, stomach upset ang dahilan ng kanyang pagkakasakit. Samantala, nasa NAIA Terminal 3 pa rin, may unang balita si James Agustin. James, mula sa kinatatayuan mo, nakikita mo na ba si Mary Jane Veloso? Maris, hindi pa natin nakikita ngayon si Mary Jane Veloso mula dito sa area ng VIP Lounge. Pero mahigpit yung seguridad na ipinapatupad dito at mas dumami pa yung mga bantay. Ang napansin natin, bukod sa mga airport police, mga taga-PNP Vision Security Group, nandito din ang daming mga personnel ng Bureau of Corrections, maging ng National Bureau of Investigation. At nakahanay sila dito, may ilang metro lamang nilayo natin mula doon sa Bukanan, itong VIP Lounge. At mula doon ay ilang metro lang din yung lalakarin palabas dito sa may parking kung saan naka-standby itong mga sasakyan ng Bucor. Di lang natin sigurado kung alin dito isasakyan ni Mary Jane patungo sa Correctional Institution for Women. At nakaantabay na rin dito yung pamilya, yung mga kamag-anak nitong si Mary Jane. At lumipat nga sila ng pwesto, umusog lang ng konti. Pero doon pa rin, doon sa may malapit sa exit, nakapwesto, may dala silang tarpaulin, nakikita natin din mula dito sa ating pinatatayuan. Mas marami na yung mga personnel. Ito na nagkapit kamay na itong mga pulis na dito malapit sa VIP Lounge, maging mga security personnel. Pero hindi pa natin nakikita, dalawang hanay ito. Yung una dito mga security personnel ng airport at PNP Aviation Security Group. At yung nakikita natin na kalawa ay itong mga taga-NPI. Napakadaming mga security wala dito sa ating kinatatayuan dito sa malapit sa VIP Lounge. Ayan, nakikita na po natin na lumalabas si DOJ spokesperson Miko Clavano. Eto na, nandito na sa harapan natin si Mary Jane, napakahigpit ng seguridad at kalalabas lamang niya dito sa NAIA Terminal 3 at nagsigawan yung kanyang kamag-anak. Marin, titingnan lamang natin si Mary Jane ay isinakay sa isang SUV. Di tayo inalaw na makalapit na mismo dito sa mga pero nasa parking na siya. Nakikita ko malakas dito tayo natatayuan. Nakasakay na si Mary Jane. Pero yung convoy ay nakatakda na umalis mula dito sa NAIA Terminal 3. Teka lang, subukan natin umikot. Nakikita natin, Maris, nakasakay na mismo dito sa SUV. Hindi na rin tayo pala pinayagan na makalabas dito sa Yes, James. Terminal 3. Nakikita natin yung sitwasyon, nakasakay na nga siya sa SUV. Yung inaasahan natin na parang kahit papano, mayakap, mahagkan siya, Maris, eto na. Hindi nangyari yun, pero eto na, umuusad na yung convoy ni Mary Jane. Mahigpit yung security. Ang nasa unahan ay SWAT. Binakita tayo ng masunod-sunod na mga SUV. Yung sinakyan niya ay nakaalis na. Teto, paalis na mula dito sa NAIA Terminal 3. Kasama din sa convoy, bukod dun sa SWAT, yung sinakyan na SUV, ay yung mga sasakyan ng Bureau of Correction, ng National Bureau of Investigation, maging ambulansya at isang coaster bus. Kaalis lamang nila, Maris, Maraming salamat, dito sa NAIA Terminal 3. At naging mabilis lamang yung sitwasyon. Yun din naman inaayon dun sinabi sa atin ni DOJ. Thank you, James Agustin. Subukan naman po nating kausapin si Joseph. Kumusta yung naging pakiramdam ng pamilya? Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na malapitan ang kanilang anak, Joseph? Yan ang
Go ahead, Joseph. Yes, Maris. Mukhang parang hinarangan pa talaga no? Yung Yes, talagang- Maris, konti ba? Game. Oo, go ahead, Joseph. Go ahead. Hindi nagkaroon ng pagkakataon yung pamilya na mahagkan man lang, Kasama malapitan, natin ano? ngayon si tatay. Oo. At hindi na niya napigilan. Maris, kasama natin ngayon si tatay Julius. Julius, hindi na niya napigilan yung kanyang reaksyon na hindi makita yung kanyang anak. Julius, lumusot ka dito. Nay, sir, ano pong nararamdaman natin, sir? Ba't tayo na... Sir, harap lang tayo konti, sir. Dito yan. Ano pong pakiramdam natin, sir? Ano nararamdaman natin, sir? Masakit po loob ko at di ginawa nilang kriminal yung aking anak. Ala naman po kasalanan. Bakit di nila pinakita sa amin? Gusto po namin maakap siya. Teka po. May sakit si tatay, sir. Maris, nandiyan ka pa? Yes, go ahead, Joseph. O, nakikita natin Hello, Maris. yung emosyon ni tatay, no? O, dahil syempre nandyan na, pero hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataon na malapitan man lang. Joseph, go ahead. Alam mo yung sitwasyon kanina, nakikita nila doon sa dingding na glass na dumadaan yung convoy nitong si Mary Jane, pero hindi man lamang nga nila nakita. Trinay nila natawagin yung pansin, nagsigaw yung mga kamag-anak, pero talagang Hindi sila narinig. kumbaga nakatitig lang doon sa pagdaan itong si... Hindi ko, malamang narinig, medyo malakas yun. Kaya lang ang problema, sa pagitan namin ay maraming pulis na sandali, Marisa, lalabas sila eh. Sige lang, Joseph. Harang. So hindi, kung gusto man nila na makita tong si Mary Jane, ay hindi rin sila makakagalaw. Sa ngayon, kasi itong si tatay, bilang nakakausap natin the past couple of days, medyo may high Very blood to eh. emotional. So Oo. iniiwasan Pero ng Joseph, naka-ready na migrante. rin yung mga sasakyan Oo, nila para dumiretso yes. sila sa Yes. sa Correctional Institute for Women. Kasi baka doon magkaroon sila Yes, ng Maris. pagkakataon na makausap yung kanilang anak. Yeah. Doon ang meron. Oo. Sabi ng DOJ, dito hindi talaga mangyayari yung first contact nila Oo. after 15 years. Sa CIW, doon ang pauna nilang pagkikita. Ang magiging sitwasyon doon is that meron press conference, di ba? Kasama yung... Ay, ano nangyari? Wait lang, Maris. Oo, go ahead. Sige, Ayan, nakikita okay. namin yung So, sitwasyon. buka tayo, boys! Buka tayo! Oo. Okay. So, anyway, may press conference ng bandang alas 9. Kasama yung Department of Justice and Bureau of Corrections. Kasama yung family nitong si Mary Jane at si Mary Jane. Pero bago yan, ay magkakaroon ng pagkakataon yung pamilya, ibig sabihin yung magulang, yung mga bata, tsaka yung mga kapatid, at ilang abogado ng migrante and NUPL na magkaroon ng parang pribadong meeting. Meron kasing sinabi yung Bucor na parang breakfast meeting. Doon nila inihanda yung adobong pork, adobong baboy na hiniling nitong si Mary Jane. Tapos, pagkatapos ng press con, and then after ng press conference ng 9, ay bibigyan naman ulit ng pagkakataon na hangout, makahalubilo nitong mga pamilya, itong si Mary Jane na siyempre matagal nilang hinintay, 15 years to, Maris, simula 2010. So ito si nanay naman ang kalmado at bagaman, Nay, wala yata tayong lens, pero may audio siya. That's okay. Naririnig ka namin, Joseph. Niyayakap niya Kung ito si makakausap mo si Attorney, nanay. Edre Olalia ng... Yes. Nay, anong pakiramdam natin? Nandito na pero hindi natin nakita konti. Masakit po. Mamaya natin. Makikita naman natin. Makikita naman natin siya mamaya. Alam niya. Kasi sabi ko, Mary Jane, makikita tayo mamaya. Oo. Mabilis eh. Okay lang yan. Okay lang. Oo. Alam naman niya na nandito tayo lahat. Alright.
Basta mahalaga po sa akin, makita ko, mayakap ko, okay po. Si tatay. Nanay Celia, ay syempre masakit na dumating na hindi man lang nakita, no? Pero ganun pa man, ay at least, ang sabi nila ay nandito na sa Pilipinas itong si Mary Jane pagkatapos ng 15 years na pakikipaglaban nila. So ngayon itong si tatay ay inuupo muna nila. Kung gusto mong kausapin natin yung mga bata, itong sila, Nandyan din. ito 1 year old pa lang and 4 months. Andito. Nung Hoy, nung boys. nakulong si Mary Jane. Ito, Maris. Go ahead, 1 year Joseph. old and 4 months. Itong si Daryl, si Makmak ay Itong taon po. 6 years old. Pero ngayon ay parang medyo mas matangkad na ng konti sa akin. So anong pakiramdam? Nandito ni nanay. Masaya po. Sobrang saya po. Kahit po hindi namin nakita din makikita pa naman po namin sa Mandaluyong po yung mama ko. Doon na lang muna. Doon na lang po. Anong una mong gagawin pagka nakita mo? Yakapin po na mahigpit. Tapos halikan po. Sobrang saya po naming lahat po, buong pamilya po. Hindi po, okay lang po. Kumbaga po nagpapasalamat na rin po ako na ang mahalaga po andito na po siya sa Pilipinas. Pero dito nung dumaan, hindi niya nakita. Opo, okay lang. Na sila yan. Opo. Okay, so ito yun. Ito yung mga bata, 1 year old and 6 ngayon. After 15 years, syempre mga binata na. Sila ay excited din na makita mamaya. Ang sabi naman ng mga bata ay, well, meron pa naman mamaya sa CIW na magkakaroon sila doon. May private time na talaga with the family itong si Mary Jane. So ngayon ay binibigyan ng, pinagpapahinga muna itong si Sir Cesar. Okay. So Alright. Maris, nagpapahinga lang ng konti itong pamilya Veloso at maya-maya ay tutulak na rin sila sa CIWC kung saan doon magkakaroon sila ng pagkakataon na mas matahimik siguro at napagkikita ng kanilang anak. Oo. Damang-dama natin, Joseph, syempre, yung excitement nila na makita, pero yung frustration din na hindi man lang nila nahagkan. Pero gaya na rin ang sinabi nila, bagamat nalulungkot, masaya na rin at nandito na sa bansa. Nandito na po sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Tutok lang po sa unang balita para sa updates sa pag-uwi ni Mary Jane Veloso. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.